Good day po sa inyo mga tol. So andito na naman po inyong buhay driver. So nakabuelo na naman po tayo. Universal speedometer para po dun sa aking motor na sim bonus dahil magpaparehistro po tayo ng ating motor sa mga susunod na araw o buwan. So kakailanganin po nating paganahin yung ating speedometer. So ito po yung ating speedometer. And then buksan po natin. Tingnan natin po itong laban na to. So mura lang po itong universal speedometer na to. Bali, lalagay ko na lang po sa aking link o description yung link nito para mapunta kayo kung saan po kayo bibili. Depende na rin po, mag-review rin po muna kayo bago kayo mag-purchase ng mga ganitong items dahil meron po kasi nitong mga factory defect. Minsan, ako po pag bumibili ako, tinitingnan ko muna yung mga review. Tinitimbang ko po kung mas marami yung pinaka-good na review or comments. Ito po yung laman niya. Ito po yung adapter. And then ito po yung mga wirings niya. And then siyempre makakailangan tayo ng battery. Motorcycle battery para dito. And then siyempre magkakaroon tayo ng wiring tracing nitong ating speedometer para pag nagkaroon po tayo wala pa po kasi akong speedometer cable set na purchase para po dito na ikakabit po dito sa ilalim ng kanya sa pinakapuno po kung saan ikakabit po rito yung speedo yung cable po papunta dun sa gear ng ating speedometer cable. So tara, magsimula na tayong mag-tracing. Titingnan natin itong black na may white. So, ayan, makikita natin. Ito na siguro yung pinaka-tail light. Pagka binuksan natin yung switch, parang nakakonekta to dun sa accessory natin. So, kabit muna natin itong, alam na natin kung nasan yung positive. Kabit muna natin itong positive. Ipit na lang muna natin dito sa kanyang tornilyo. So, nakuha na natin. And then, pagsasamahin po natin itong solid block niya. Solid block niya. At itong stripe na may white dito sa negative terminal ng ating battery. So, makikita natin gumana. Tanggalin natin yung isa. Itong black na may white, tanggalin natin. Ay kabit natin itong solid white lang, solid black, wala. Pero pag mapapansin nyo, pag naikabit na natin itong solid black, magkakaroon na po yan ng negative. Pero wala pong, hindi po iilaw yan dito dahil hindi po yan dito po tayo kukuha ng background light dito sa ating speedometer dahil ito po yung pinaka-connecta sa tail light. Magkakaroon po siya ng magkakaroon po siya ng connection dahil meron na po tayong negative na solid black. Black and white. Ayan. Sasamahin natin yan. Then ihigpitan natin. Kabit natin. And then kung makikita nyo, meron na tayong backlight ng ating speedometer. Dahil ito pong black, ito po yung yung negative connection ng ating speedometer. Then itong orange, itong red, ito yung positive, and then ito po yung backlight, pinaka tail light. Kasi pag binuksan po natin yung tail light, headlight ng ating motor, mag-open din po yung backlight ng ating speedometer. So andito na po tayo sa tracing. So nakikabit na natin yung tail light, negative, and then positive, and then subukan natin itong dark blue. Tingnan natin kung alin ang iilaw sa kanya. Makikita nyo, nag-ilaw yung kanyang headlight. Ayan o. Headlight. Makikita yung kanyang headlight. And then, so para malaman natin, magmamarking po tayo dito. Magmamarking po tayo dito para pagdating dun sa installation natin, hindi na tayo mangangapa. Hindi na tayo mangangamote kung alin ba yung headlight connection. Diba? Lagyan natin siya ng marking. So, lagyan natin ng headlight.
headlight. And then, dito naman tayo sa green na may black. Green na may black, tingnan po natin kung alin po yung mag-i-indicate. Umilaw po yung neutral, yung pinakaibabaw. Ayan. Umilaw po yung pinakaibabaw. Na may green, pag dinikit po sa positive, iilaw yung kanyang neutral. And then, so, marking po ulit tayo. Black na may stripe na wala naman po sa color coding niya na kasi hindi naman po pare-parehas yung color coding ng mga universal ano natin, speedometer. So ang gagawin natin, magti-tracing po tayo ng electrical. So ito, nangangahulugan na siya ay neutral. Kaya letter N. Neutral. So, dalawa na lang po yung natitira. So, siyempre, walang iba kundi yung indicator niya natin dito sa may baba. Pag umilaw po itong indicator na nasa baba, ibig sabihin niya po yung turn signal light. So, tingnan natin itong orange. So, yan. Umiilaw po yung nasa baba, ibig sabihin ito po yung turn signal light. And then, itong ating light blue, turn signal light, dalawa. So, para sure ball kayo, lagyan na lang po natin ng marking. So, ang gagawin natin, silatan natin ng turn signal light. Signal light, TSL. Ayan. Pati itong isa, lalagyan natin ng para pag sinalpak na po natin dun sa ating motor, hindi na po tayo mahihirapan. Kabit na lang po, ang problemahin na lang po natin, kukunin na lang po natin yung linya ng ating mga signal light o headlight, tail light doon sa ating motor. Turn signal light. Turn signal light. So, ganun lang po kasimple. So, isa-isahin natin. Itong light blue niya is turn signal light. Itong orange niya is turn signal light. And then itong kanyang black na may stripe na green is neutral. And then yung kanyang dark blue is headlight, XL. So hanggang dito na lang po muna ang ating video. Sa susunod na mga video, gagawa naman po tayo ng video para dun po sa pag-instalasyon ng ating speedometer, pati kasama na po yung cable set ng ating speedometer. So hanggang dito na lang po ang ating video. Sana po may natutunan kayo sa simpleng paraan, basic lang po to para sa mga marurunong at biyasa sa mga electrical po. Para po sa mga beginner na gustong mag-instalasyon at gustong magkabit ng mga speedometer cable. So, yan lang po, ganun lang po ang pinaka-procedure para po malaman natin kung alin po yung mga para malaman natin anong po yung mga tamang linya o tamang wiring ng ating speedometer. And so, syempre, huwag po natin kalimutang magpasalamat sa Poong May Kapal dahil sa mga blessings na pinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw at sa mga patnubay at paggabay niya sa ating mga gawain. So, hanggang dito na lang po ang ating video and more power po sa inyo lahat and God bless you all.